12. 2 Samuel 23, verse 8 to 12. Basahin natin mga kapatid. Tagalog. Meron ba kayong Tagalog mga kapatid? 23 verse 8. Paki-plug nga dyan mga kapatid kung meron tayo dyan. 2 Samuel. Loading. Okay. These be the names of the mighty men whom David had. The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains. The same was Adino, his knight. He lifted up his spear against 800, whom he slew at one time. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahutite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were gathered together to battle. And the men of Israel were gone away. He arose and smote the Philistines until his hand was weary, hanggang sa mapagod ang kanyang mga kamay. And he had clave unto the sword, and the Lord wrought a great victory that day. And the people returned after him only to spoil. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentils. Ang lentils, itong mga Kung ano yung nakikita na kayo. tanim. Yun talaga. And the people fled from the Philistines, but he stood in the midst of the ground and defended it, and slew the Philistines, and the Lord wrought a great victory. Amen. So dito sa atin pong binasa ay may tatlong mighty men who are not afraid of anything na dumarating sa kahit sa ano at kahit kanino man. They are not afraid because they knew that what they are fighting for and what they are working for is ito po yung kalooban ng Diyos at ito po yung dapat nilang panindigan at ito yung dapat nilang tayuan. At ang Diyos ay nalugod sa kanila mga kapatid. At ang Diyos ay pinagpala sila mga kapatid. Iyan po ang istorya ng buhay ng tatlong ito. So sila po ay hindi umalis sa tabi ni David. Sa panahon na nahihirapan ang lingkod ng Diyos, hindi sila umalis. Pagkat nanatili sila dahil natakot yung ibang tao, sila walang takot. Kundi lumaban sila at tumindig at ang sabi ng Biblia, and the Lord wrought a great victory. Amen. Amen. Sa hapon ito mga kapatid, nais kong mangaral sa isang simpleng subject, Hey, staying when others are leaving. Amen. Staying when others are leaving. Ang pananatili kung ang iba ay umaayaw na. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito, sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat sa blessing. Lord, help us to understand your word today. Amin po itong maitanim, maipon sa amin pong mga puso at isipan at may pamuhay namin, magamit namin sa kapanahunan, Panginoon, na nais namin ito. Palakasin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng clear mindset. Bigyan mo kami ng pag-unawa, Panginoon.
Hallelujah. Lahat ng amin pong mapakinggan, ito po ay aming tanggapin, Panginoon, with all our hearts, Lord. At Ikaw ang siyang kumausap sa amin, not by might or by power, but by your Spirit, God, na siyang kakausap sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, maaring ilan sa amin ay nanghihina. May mga problema, Panginoon. Maaring maraming mga pag-aalala, O Diyos, takot o pangamba, Panginoon, sa kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na magbigay ng kalayaan, magbigay, Panginoon, ng kapayapaan, ng katiwasayan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pong buhay, at tuloy namin, Panginoon, matanggap, Panginoon, ng buong puso ang iyong mga mensahe sa hapong ito. Patawarin mo kami sa amin pong mga pagkakasala, sa amin pong mga pagkakamali na gawa, o mga bagay na amin pong pagkukulang sa iyo, O Diyos. Salamat po sa hapong ito, amin pong mga kapatid, O Diyos, na nanghihina, at sila ay on the verge of, hallelujah, living, Panginoon. Dalangin ko, O God, na ang makapakinig nito, sila ay magkaroon ng tapang, ng courage, Panginoon, to stay sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga kahirapan. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ipinagkakatiwala ko ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Now, sa atin pong pag-aaral ngayon ay napaka-importante nito. Are you ready? Are you listening? Tayo po ay nakikinig? Because we live in the world na ang mundo, mga kapatid, na atin pong ginagalawan ay madali ng walang patience. Madali nang umatras pagdating sa mga bagay-bagay. Konting pagsubok, amen? Konting problema, mabilis nang umalis, takot, mag-give up, mga kapatid. But we see, and tayo po ay nakakita ng istorya sa Biblia, mga kapatid, na mayroong 3 tao na sila ay nanindigan sa kalooban ng ating pong Panginoon. At the last part ng kanilang buhay, sila po ay nagtagumpay, nagwagi, hallelujah, hindi dahil marami sila na lumalaban sa battle in life. Bakit sila nagtagumpay, mga kapatid? Nagwagi sila dahil nanatili sila at ang Panginoon ang nagbigay ng tagumpay sa kanilang buhay, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga gwapo at gwapa. Ha? So, in short, hindi kami hinahanap ng Diyos. Amen. Amen. Kayo lang ang hinahanap. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng cute. Hindi siya naghahanap ng professional. Hindi siya naghahanap ng mga taong mayroong katapangan o kayabangan. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga taong mayroong courage to stand, mga kapatid, in truth, mayroong courage to stand by the Word of God. Hinahanap ng Diyos ang mga tao na titindig sila sa pananampalataya. Titindig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Even though ang mundo pilit silang ginigiba, pilit silang hinahanapan, mga kapatid, ng pagkakamali, pilit silang hinahanap o hinihila, mga kapatid. But God is seeking those people na yung kayang tumayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. Amen. Na walang paligoy-ligoy. Kapag ka ang Diyos ang nagsabi, mga kapatid, totoo. Kapag ka ang Diyos ang nagsabi, wala nang pag-aalinlangan, mga kapatid. Hello, ang tanong ko lang sa bawat isa, bakit ang bilis nating sumuko sa mga bagay na dapat sana nating ipinaglaban? Ha?
Pag mahirap konti, quit na. Tusuko na mga kapatid. Ang bilis, no? Hello? Pag, lalo na sa mga naglilingkod sa Diyos, nung bago ka pa lang, grabe, napaka-active. Kapag ka pinapalakpakan, kinikilig mga kapatid. Pero kapag wala ng palakpak, wala na. Lumalayo na. Pagka wala ng kasama sa paglilingkod, mag-isa na lang siya. Parang siya na rin. Parang ghost project. Naglalaho na rin mga kapatid. Totoo mga kapatid na sa panahon ngayon, in this generation mga kapatid, pag boring na ang church, lilipat na. Kaya yung ibang church, kahit kung ano-ano na lang ang pinaggagawa para masabing masaya. Kasi nga, sila ay naglingkod based sa hype. Based na gusto nila, mayroong kasiyahan, mayroong party-party, lahat, may activities mga kapatid. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero bilang mga anak ng Diyos, dapat malinaw sa iyo ito. Na kahit boring, kahit wala tayong masyadong activities mga kapatid, still, firm ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka nakabase sa iyong nararamdaman, kaya ka naglilingkod sa Diyos. Nakabase ka sa iyong commitment na ikaw at ang presensya ng Diyos kailangan lagi mga kapatid tayo magkasama. Amen. 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 Pag hindi na feel ang worship, uupo. Diba? Nag-song lead. Hindi na feel yung, parang pangit naman ang boses. Upo na lang. Diba? Discuss natin yan sa music. Yung mga worship leader. Pagka sila yung nasa taas, hallelujah, nag-split pa yung iba eh. Gusto nila talagang masaya, masigla. Pero kapag ka nandun na sa audience, wala na. Gano'n lang. Amen? Dapat huwag ganon, lalo na sa mga worship leader. Amen. Amen? Yes. Huwag nating ugaliin yung ganon. Minsan, kapag walang reward, humihinto na maglingkod. Amen? Kumikilos kapag may reward, mga kapatid. Pero sa Bible, may mga tao na hindi umalis kahit marami na silang dahilan para umalis. Hallelujah. Hindi sila tinawag ng mga mighty men dahil malakas sila. Tinawag sila ng mga mighty dahil nanatili sila mga kapatid. Hallelujah. Sa kanilang kapanahunan at ipinaglalaban nila ang katotohanan ng pangako ng Panginoon sa kanila. This generation is not weak. Amen. Ulitin ko. Ang generation na ito hindi mahina. Na sinasabi ni Robin. Kuya ko. Wow. Anong problema dito sa generation na ito? Ang generation na ito is not weak. Allergic lang sa commitment. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, may allergic ka ba? Allergic ka ba? Hallelujah. Marami sa atin ang gusto ng breakthrough. Pero kukunti lang ang gusto ng battle. Amen? Masaya tayo kapag tayo nagtagumpay. May blessing ang Diyos, mga kapatid. Pero pagdating, mga kapatid, sa proseso, hindi na natin gusto. Gusto natin maganda agad, shortcut agad. Amen? Hallelujah. Yan po ang nangyayari sa ating pong kapanahunan. Gusto kong malaman nyo mga kapatid. Hallelujah. Inahanap ng Diyos kahit hindi tayo perfect mga kapatid. Hallelujah. Kahit hindi tayo sikat, hindi tayo kilala, pero tayo ay mayroong paninindigan sa salita ng Panginoon. Kailangan tayo ay tumayo at manatili mga kapatid. Even if ang iba ay umalis na. Pastor, wala na si Wala na rin ako.
Amen? Isang lalaki, Jeshobeam, ang pangalan, si Hasobeam. Si Jeshobeam, sabi ng Biblia, mga kapatid, sa verse 8, sabi niya, he stayed when they are outnumbered. Ang kaaway nila si Dalia, napakadami. Pero si Jeshobeam, hindi siya natatakot. Hindi siya natinag, mga kapatid. Anong sinasabi ng Biblia? He raised, itinaas niya ang kanyang spear, mga kapatid, against 800. Kalahin mo, isa, laban sa 800. At inubos niya yun, mga kapatid. Nagtalo niya yun, mga kapatid. Isa laban sa marami. Hindi sinabi sa Biblia na may backup siya. Amen? Hindi sinabi may strategy meeting sila. Kanyang mga kasama. Wala rin sinabi sa Biblia may reinforcement. Amen? Wala silang retreat plan. Pero ang ginawa niya, nagpatuloy siya, mga kapatid. Hindi siya sumuko, mga kapatid. Mga young people, mga kananayan, mga kapatid. Hindi ito about gaano tayo kalakas, mga kapatid. Hallelujah. It's about the mindset na mayroon tayo. Na gusto ng Diyos, kahit nakikita natin ang pagkadami-daming problema, pagsubok sa buhay, yung mga tinatawag nating enemies of life, mga kapatid, hindi tayo basta-bastang tumatakbo. Hindi tayo basta-bastang umaalis. Hindi tayo basta-bastang nag-give up. Patuloy tayo, mga kapatid, and we raise up our hands and praise the Lord. Ay, hallelujah, dahil hindi tayo pinapababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Maraming reason para umalis na siya, pero hindi siya umalis. Hello? Mayroon pa bang ganon? Joke. Sa akin, isa lang alis ako. Ang dami kong dahilan para iwanan ka. Babahay ka lang, alis na ako. Pero alam bakit? Nag-stay ako sa isang dahilan para manatili sila. Sis. Mas pinili ko yung isang dahilan. Kaysa sa dami ng dahilan para Si Lord lumay. yun. Ganun si Lord. Tao lang na. Amen. Ito. Ay, Joe. Sa atin, mayroong mga young people dito. Nanay, sabihin natin, na ikaw lang ang naglilingkod sa Diyos. Na ikaw lang ang nagpipilit, mga kapatid, na maging holy sa barkada. Kristen. Andrew. Mga barkada mo talaga lahat. Ikaw nakikipaglaban ka pa. Susunod ba ako sa kultura ng mundo? Or panindigan ko ang aking pagkakristyano? Ikaw lang umaatin ng cell group. Oh. Ha? Lahat sila sumuko, pero ikaw, nandyan ka pa rin. Amen. Amen? Amen. Let me tell you, hindi mo kailangan ng majority para maging tama. Aha. Amen. Ha? Yes. Anong kailangan mo? Minsan, kailangan mo lang ng paninindigan. Wow. Amen? Ba't kaya binidyohan mo yun? Minsan, gusto natin kasi pagka marami na, inisip natin, ay, tama sila kasi marami sila, mga kapatid. Aha. Hello, young people, mga kananayan. Standing alone is not a failure when God is the one who stand with you. Amen. Kahit mag-isa, basta para sa Diyos at ang Diyos ang kasama ko. Sakto na yon, mga kapatid. Amen. Akala mo, ikaw lang ang naiwan sa church. Akala mo, Pastor, yung dating, sir, ako na lang natira ngayon. Hello. Huwag mong isipin yung negative. Ikaw ang sinasanay ng Panginoon, mga kapatid, para sa kanyang plano, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ikalawa, itong taong si Eleazar. Si Eleazar, mga kapatid, he stayed when his hands are tired. Nakikipaglaban siya. Dami ng kalaban. Nakakapagod yan, mga kapatid. Lalo na kung wala kang exercise. Diba? Nakita ko, si Sister Leia, nag-exercise na karaan, umakyat ng puno. Nangangat siya. Diba? Naman naman ka.
Exercise. Nag-exercise tayo, mga kapatid. Ako dito, nag-exercise ako, mga kapatid. Wow. Exercise ng talagang, hallelujah. Muscle. Sabi ng Biblia, his hand clung to the sword. Hindi niya kayang bumitaw, mga kapatid. Hindi dahil malakas siya, kung hindi dahil ayaw niya talagang bumitaw. Marami kasi minsan, lalo na sa mga young people, ang laging nagdadahilan. Humahanap ng excuse bakit hindi nakapag-serve sa Panginoon at hindi nila naibigay yung kanilang 100% na paglilingkod sa Diyos. Kasi pastor keso diba? Pero alam mo, itong si Elisha, maraming reason para bumitaw siya. Why? He is very tired. He was very tired in that moment, mga kapatid. Pero he chose not to give up, mga kapatid. Napapagod na siya, mga kapatid. Alam mo, para sa kanya, mas nakakapagod yung mag-give up kaysa sa magpapatuloy sa kanyang ginagawa para sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Mga young people, hallelujah. Pagod na, pero nag-pray pa rin. Man, nahihirapan, pero tuloy pa rin sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan yung hinahanap ng Diyos. Burnout na sa ministry, pero faithful pa rin. Walang appreciation, pero consistent pa rin sa kanilang ginagawa, mga kapatid. Amen? Minsan hindi ka naliligtas dahil malakas ka. Yung strength mo, yung muscle mo. Ang nagligtas lang minsan sa iyo, yung kapit mo sa Panginoon. Amen. Amen? And let me tell you this. When you are consistent in the Lord, your consistency outlasts the talent. Kapag ang mga talentado sa church ay madaling sumuko, madaling bumitaw. Even if regular ka, mga kapatid, hindi ka ganun. Yung talent ng iba, hindi ganun sa iyo, mga kapatid. Pero ikaw ay consistent sa Panginoon. Amen? Yung iba nga, 2 weeks pa lang sa ministry, burnout na daw Totoo ba? Pastor, nakakapagod na, na-burnout na ako. 2 weeks pa lang. Hallelujah. Wala pa nga silang ginagawa. Kaya tuloy na pagkakamala na week. Mahina. Amen. Do you have the courage to stay when others left? Amen? Hindi ka weak, pagod ka lang at okay lang yun, mapagod. Amen. Pero magpapatuloy sa ating Amen. Amen. Huwag mong tingnan kung ano yun nasa paligid. Pastor, parang walang ganito, wala. Huwag. Huwag kang tumingin sa nangyayari sa paligid mo. Huwag yan ang gawin mong basihan ng iyong paglilingkod sa Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Tumingin ka sa kayang gawin ng Panginoon. Alalahanin mo ang kanyang mga pangako sa buhay mo. Amen. Amen. Ikatlong tao, itong si Shammah. Ang bali si Shammah. Shama. Shammah stayed when there is no crowd. The Bible says, verse 12, he took his hand in the middle of the field. Mga kapatid, isang field lang ang pinaglalaban niya. Yung pinaglalaban niya, hindi po palasyo, hindi po stage, kasikatan, ano pa man. Ito yung lentil fields, mga kapatid. Doon sa lugar na yon, walang applause, walang palakpakan, mga kapatid. Walang nakakakita, walang camera doon, mga kapatid. Pero anong ginawa ni Shammah? Siya ay tumayo, mga kapatid. Siya ay nanindigan at ipinaglaban niya yung lugar na yun. Why? Doon kasi sila mabubuhay. Doon kasi yung kasiyahan na, mga kapatid. Mga kapatid ko, sa Panginoon, pwede tayong maglingkod sa Diyos kahit walang spotlight sa atin. Amen. Pwede tayong maging faithful sa ating pong Panginoon kahit walang nakakilala sa atin. Amen. Pwede tayong maging obedient sa Diyos kahit walang nakatingin sa atin, mga kapatid. At the reality of life, mga kapatid, hindi lahat ng laban ay, sabihin natin,
very glamorous. Alam mo yung glamorous? Ha? Maganda, mga kapatid. And always favor, mga kapatid, sa atin. Pero bawat struggle, bawat laban natin, there is a value in it. At mayroong gustong ituro ang Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. At minimeasure ng Diyos ang faithfulness natin. Hindi sa ating pong mga kakayanan, hindi sa ating pong galing, yung faithfulness natin. Amen. Amen? Hindi lang tayo after sa anumang bagay, kundi gusto natin na manatili tayo, mga kapatid, sa proseso ng Diyos sa buhay natin. Palampakan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. So itong tatlong taong ito, mga kapatid, na lumalaban, tumayo sa salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, God wrote a victory. Sino dito yung gusto ng victory? Ha? Lahat tayo gusto ng victory. And victory belongs to those who have the courage to stay in God. Amen. Paano kung maraming alok sa'yo? Ha? Paano kung ang kaaway sabihan ka, huwag ka nang maglingkod? Maraming discouragement ang darating sa buhay mo. At yung failures, yung mga bagay na inaasahan mo, hindi dumating. Yung mga mahal mo, binigo ka, lahat ng mga negative nangyari sa'yo, do you still have the courage to stay? Dapat, mga kapatid, magkaroon tayo ng ating pong paninindigan. Hallelujah. Na, no matter what happens in life, mga kapatid, we will stay in the Lord. We will still be connected, hallelujah, to the source of strength, to the source of power, hope, and love, mga kapatid. Yan ang presensya ng ating pong Panginoon. God wins battles through people. Yung mga taong nanatili, mga kapatid. Hindi siya naghahanap ng perfect na tao. Anong hinahanap ng Diyos? Hinahanap niya yung mga tao na kahit dumating yung failure, dumating yung problema, sila ay hindi tumigil sa kanilang pagsunod sa ating pong Panginoon. Kahit hindi ka ang pinaka-talented, mga kapatid, kahit hindi ka ang kilala, manatili ka lamang sa presensya ng Panginoon. Manatili ka lamang sa iyong ginagawa para sa kalooban ng Panginoon. Hello? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Manatili tayo sa Diyos. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Those who stay becomes stories. Those who quit becomes excuses. Kung titingnan mo sa history, mga kapatid, yung mga taong nanatili sa kanilang pinaglalaban, mga taong nanandigan sa kanilang prinsipyo, sila ang kinikwento natin sa panahon ngayon. Pero yung mga taong umalis, tumigil, lumayo, iniwan yung kanilang prinsipyo, iniwan yung kanilang pinaglalaban, sila yung in-example natin sa mga excuse palagi. Hello? Habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, dapat hindi na unti-unting nababawasan yung excuse mo pagdating sa Panginoon. Parang ako lang mag-isa dito. Diba? Habang tumatagal, dapat unti-unti nawawalan ka ng dahilan pagdating sa Panginoon na para hindi ka maglingkod. Amen? Unti-unting nawawala yung excuse mo. Habang tumatagal, dumadami yung reason mo para maglingkod sa Diyos. Amen? Yan yung mga Kristiyano, mga kapatid na lumalago. Hindi puro excuse, kasi. Amen. Ulitin ko na naman. Na ang taong ipaprosper ng Diyos, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos. Amen. Amen? Ang question, kasiyahan mo ba ang kautusan ng Panginoon? Kung hindi ka masaya sa kautusan ng Panginoon, hindi para sa iyo ang pangako ng Panginoon.
Why? Dahil ang pangako ng Diyos belongs to those people who love the presence of God. Who loves, mga kapatid. Hallelujah. The Word of God, mga kapatid. At sila'y nagbibulay-bulay araw at gabi sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na hindi tayo napapagod. Nakakapagod din. Amen. Sino dito yung nakaranas ng kapaguran? Amen. Diba? Pero hindi nga nakabase sa nararamdaman mo. Sa feelings mo. Sa emotion mo ang paglilingkod sa Diyos. May mga time, reality ito. May mga time na ayaw mong magsimba, right? Yes. Pastor, hindi may mga madalas. Lagi. Lagi. Wala naman yan dito, ano? Minsan. Pastor, hindi sigurado. Depende. May mga time na ayaw mo pumasok ng simbahan. Gusto mong humilata na lang, tumihaya o mahiga, matulog. Bakit? Kasi nagpuyat ka ng Sabado ng gabi. Wala kang gana na mag-worship sa Panginoon. Totoo naman yan. Pastor, ikaw nakakaramdam? Yes, of course. Tao tayo eh. Pero hindi tayo naglilingkod sa Diyos na nakabase ang ating paglilingkod sa ating pong pakiramdam. Amen? Ulitin ko, hindi tayo naglilingkod sa Diyos na nakabase sa pakiramdam natin. Kung nararamdaman natin maganda, saka tayo sisimba, nararamdaman natin may blessing, saka tayo mag-worship, mag-pray. No! Ang Biblia malinaw, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos naghahanap ng mga true worshiper. Yes. Amen. And they worship God in spirit and in truth. Ano, mamuhay ka sa katotohanan, minsan hindi ka komportable dyan. Hello? Sasamba ka sa katotohanan, minsan hindi ka laging masaya dyan. Amen? Sa pangako ng Diyos, hindi laging highway ang dadaanan mo. Amen. In fact, every promises of God, ang pinagdadaanan, lubak-lubak, Amen. kuweba, Yes. bilangguan. Right. Amen? Higit sa lahat yung kay Kristo, ang kurunang tinig, ang krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Yan yung pinagdadaanan ng mga taong naging faithful, mga kapatid. Yes. Amen. At ikaw gusto mo highway. Gusto mo magandang kotson, mga kapatid, yung inihigaan mo. Hindi po dyan. Hello? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Ang process, mga kapatid, papunta sa pangako ng Diyos ay hindi madali. That's why sabi ni Lord, you have to love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That even though hindi natin minsan nararamdaman, even though na feeling natin minsan malayo ang Panginoon sa atin, dahil sa mga pagsubok, mga karamdaman, mga pangamba, mga kapatid, takot na nararamdaman natin. But we don't serve God based on what we feel, but Amen. on how, hallelujah, He loves us. Ang ating knowledge sa ating pong Panginoon, base sa ating pong pagkakilala sa Diyos. Yes. Bakit? Kasi nga, ang feeling mo, nagbabago palagi. Kahapon, masaya ka. Pagpasok mo sa simbahan, hindi ka na masaya. O, tingnan mo yung katabi mo, malungkot. O, malungkot. O, kunti lang. Amen. Sabi ng Panginoon, you have to seek Him first, the kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam mo tayo, kaya tayo nakakapag-stay sa presensya ng Panginoon is because we learn. Natutunan natin na ang Diyos ay faithful in the good times and in the bad times. Una, ang Diyos nagmahal sa atin. Hindi dahil kamahal-mahal tayo. Hindi dahil perfect tayo. Bakit tayo maglilingkod sa Diyos without condition? Why? Because He loves us without condition. Right.
Amen. Bakit tayo mag-stay sa Panginoon in the good times and in the bad times? Why? Because He loves you in the good times and in the bad times. Amen. He stays with you in the good times and the bad times. When He promises, na nagsabi siya, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Hindi siya nagsabi, kapag okay ka, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No! Sabi ng Panginoon, no matter what circumstances, ang kinabibilangan mo, this is my promise to you. I will never leave you, I will never forsake you. Tayo iba. Lord, I will never leave you. Kapag ka okay. Kapag ka sapat ang kita ko, kapag ka okay yung relationship ko, kapag ka okay yung trabaho ko, kapag ka okay lahat, basta. Hindi talaga, oh, praise the Lord. Ito, may problema na. Lord, I'm sorry. Kailangan kong dumiskarte muna. Kailangan kong gumawa, Lord. Kailangan. Alam mo si Lord, sabi ni Lord, sabi ni Lord, paano kaya kung si Lord yung gawin niya? Kapag ka nagpasaway tayo, sabi ni Lord, I'm sorry. Kailangan kong kuhain mo na yung hininga mo. Kailangan ko ibigay sa iba. Kailangan mo na yung lakas mo, ha? Ibigay ko rin sa iba. Yung sanity mo, kailangan ko muna. Ibigay ko sa iba. You are insane. That's why, mga kapatid, napaka-importante maintindihan natin na kaya tayo may nagkakaroon ng tapang na manatili. Alam mo, marami ng reason para tumigil tayo sa ministry natin. Tama? Thousands, hundreds of reasons why pwede tayo, dapat tumigil tayo sa ministry, Brother Andrew, di ba? Amen. Yan. But habang tumatagal, we found that there are 10,000 of reasons. Bakit kailangan natin manatili sa Diyos? Amen. Nakita natin na gaano kabuti ang Panginoon. He gave His life for you. Ngayon, ano bang ginagawa mo para sa Panginoon? Isang parang nakakalungkot na bagay. He gave His life for you and you do nothing for Him. Binigay niya ang kanyang sarili. Anong ginawa mo para sa kanya? You take Him for granted. I took Him for granted. Tatingin mo ang Diyos nag-glorify sa kanyang bagay. Amen. Hallelujah. Tandaan niyo. Let me give you a statement. Huwag na huwag kayong maniniwala na masasaya tayo kung wala na tayo sa Panginoon. Amen. Huwag na huwag kayong maniniwala na yung mga taong umalis sa Panginoon ay mas masaya kaysa sa inyo. Never. Never mangyari. Why? Because the Bible says, in the presence of God, the Lord, there is fullness of joy. Ang kasapatan, ang kagalakan, hallelujah, ang tagumpay, ang buhay na gusto ng Panginoon ay nandoon sa kanyang presensya. Alam mo, hindi mo makukuha ang tunay na kagalakan sa trabaho mo. Ang tunay na fulfillment sa pera. Ang tunay na fulfillment sa pamilya. Ang tunay na fulfillment sa anumang plano mo. Nandoon nakakubli ang presence sa presence ng ating pong Panginoon. Ang lahat ng bagay niya. Amen. That's why, even though ang tao mayroon ng mga pagmamayari, even though na lahat nasa iyo na, wala pa rin yung kagalakan. Wala pa rin kasapatan. Wala pa rin yung tamang, totoong pag-asa. Why? Because nandoon nakakubli ang lahat ng ito sa presensya ng Panginoon. He makes sure, mga kapatid, na hindi talaga natin kaya kung wala ang ating pong Panginoon sa buhay natin. Amen. He said in His Word, apart from me, you can do nothing. Yes. So don't believe people, kahit marami silang pera, marami silang kayamanan, kung wala naman sila sa Panginoon, at hindi naman nila kilala ang Diyos na tunay, mga kapatid, wala ring kabuluhan lahat. Right. Pastor, I'm better than you dahil may sasakyan ako.
I'm better than you. Okay lang, sabihin mo yan. But let me ask you a question. Are you fulfilled? Are you satisfied? Tandaan mo, next week mawawala yan. Nakikita. Next week, mawawala yan. Tingnan natin. Baka magwala ka. Why? Ako kasi hindi mawawala yung kaligayahan ko. Bakit? Tanongin niyo bakit? Kasi nga, ang Diyos ang aking kasiyahan. Ang salita ng Diyos ang aking kasiyahan. Walang aagaw niyan sa akin. Hindi mawawala, hindi magtatago, hindi ka bibigyan, hindi ka mawawalaan, hindi ka iwanan. Mawala man lahat, mga kapatid. Sa'yo na lahat, pati si Joey. Loko. Pinamigay yung kapatid. Ikaw na lang. Pinamigay yung kapatid. Huwag lang maalis sa Panginoon. Ganun din ang sasabihin ni Joey. Ay, loko. Pati si Pastor, sa'yo na. Sa'yo na si Basta huwag lang sa Panginoon. Amen. Yan yung pinaka-importante. The most dangerous things na pwede mangyari sa atin ay ang mahulog mula sa kamay ng Diyos. Amen. Ang pinakadelikado, mga kapatid. That's why, gusto ng Diyos na manatili ka. Huwag mong gamitin excuse yung circumstansya mo para lumayo ka sa Panginoon. Amen. Gusto ng Diyos na maglilingkod tayo, hindi tayo nakatingin sa paligid, hindi tayo nakatingin sa circumstansya natin, kundi nakatingin tayo sa ating pagkakilala sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi natin siya iiwanan, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo lalayo sa Kanya. Kung nag-iisa ka, even, stay. Kung hindi mo na feel ang ministry o ano pa man paglilingkod, stay. Dahil minsan, mga kapatid, ang himala ay nangyayari hindi sa ating pong pag-alis, kundi sa pananatili natin, mga kapatid, sa presensya ng ating pong Panginoon. Huwag kang umalis, mga kapatid, sa presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Mga young people, kananayan, stand firm in your faith. Amen. Stay even if others leave. Hallelujah. Itong mga mighty men na ito, hindi sila yung hari. Hindi sila yung may corona, mga kapatid. Hindi sila yung may pangalan na nakilala, mga kapatid. Anong ginawa nila? Pinili nilang tumayo sa tabi ng taong pinili ng Diyos, mga kapatid. Hindi sila lumaban para sa sarili nila. Lumaban sila para sa anointed, mga kapatid, ng ating pong Panginoon. Alam mo si David, talagang hindi nila iniwanan si David. Brother Jezreel, yung inanoint ng Panginoon para sa kanila, hindi nila iniwanan. In lahat, alam mo, ito yung panahon na si David hinahabol ni King Saul. Gusto siyang patayin ni Saul. Pero itong mga taong ito, sumama kay David. At dahil sa tindi ng pressure ng kaaway, mga kapatid, dahil sa tindi ng pressure ng nasa paligid nila, umalis yung ibang mga kasama ni David. Itong tatlong ito na natili. They stayed with the anointed of God. Si David may season na siya nagtatago, na siya'y hinahabol, mga kapatid. Si David may season na siya'y minamaliit, mga kapatid. At pinagkanulo siya ng ibang mga kapatid. Wala pa siya sa trono, mga kapatid. Nandoon pa lang siya sa kuweba dahil sa pagtatago. Wala yung palasyo, mga kapatid, kundi nandoon yung kasakit sa kanilang buhay. Nahihirapan sila, mga kapatid, dahil nasa kuweba sila. At doon makikita kung sino yung totoong kasama niya. Alam mo, sa proseso natin na ito ngayon, nakikita ko kung sino yung totoong kasama para sa ating pong Panginoon. Nakikita natin kung sino yung totoo ng tagapaglingkod ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Yung iba kasi sumasama lang, mga kapatid. Kay David, dahil alam nilang hari si David. Siya ang papalit. Kung sumama sila kay David, may benefit sila.
Parang ganito yan. May mga Kristiyano nagsimba lang dahil gusto ng blessing. Blessing, Derek. Ay, totoo. Come on. Nagsimba lang dahil nag-expect ng reward sa Panginoon. Right. Come on. Ayun lang, magutom. Aha. Pag nagutom sila, talikod sila agad. Come on. Amen. Pag nahirapan sila, aalis agad sila sa Panginoon. Alam mo yung mga ganyan, pinapalayas ng Diyos yan. Yes. Naalala ko yung 5,000 pagkatapos pakainin. Sabi ng Panginoon, kaya lang naman kayo sumunod dito. Dahil sa pagkain. Totoo nga. May sarili. Lumayas nga sila lahat. Pero yung 12 na natin, sabi ng Panginoon, kayo, aalis din ba kayo? Kanya, nasa iyo ang salita ng Panginoon. Kung aalis kami, saan kami pupunta? Manatili kami sa iyo. Amen. Tanungin ko kayo ngayong hapon. Kayo, aalis din ba kayo? Nasa Diyos ang salita ng buhay. Kaya kung aalis siya, wala saan kami pupunta. Kayo, kasama ba kayo nilang aalis? Aalis kami ni Lord. Ang pangako ng Diyos. Alam mo, the 12 people, silang ginamit ng Diyos to turn the city upside down. Hanggang sa makarating sa atin ang Ebanghelyo. 12 ang ginamit ng Panginoon. Alam mo, ito, there is a chance for us to turn the city upside down. If we stay and if we continue serving the Lord, mga kapatid. Amen. Amen. Itong mga mighty men, ito sumama mga kapatid kahit delikado pa. May mga tao na kasama lang sa iyo kapag ka nagtagumpay ka na. Amen. Pero kung nagsisimula ka palang ayaw, nasa process ka palang nagsisikap ka, alam mo, wala, mag-isa ka lang. Pagdating na tagumpay na, lahat, nakuha mo na lahat, handa mo ng kamag-anak. Amen. Wait, ito namin yun. Diba? Ano na, pagsagumpay na, dahil mo kamag-anak. Noon, hindi ka kilala. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Noong nagtagumpay ka, pinsan! Kapatid. Kapatid. Ikaw pala yung pinsan, di ba anak ka niya? Yung Arturo. Nino. Uy, ano ko rin yun? Diba? Sa punto na yun, mga kapatid, si David nakilala yung mga tao na sa kanya. Nung sila ay nanatili kahit delikado pa ang kalagayan. Amen? At yan ang reality. Marami lang ang sumusuporta sa anointed ng Diyos kapag ka-successful na. Pero ang basihan dyan, mga kapatid, kaya mo bang tumayo kapag ka inuusig, kapag ka inaaway, kapag hindi nare-recognize, kapag ka nasa proseso pa lang, kapag ka nahihirapan pa lang, ang bilang dyan, kung tatayo ka, maninindigan ka, mga kapatid, kasama ang lingkod ng Diyos. Dahil pagdating sa lingkod ng Diyos, wala nang question yan. I will stand with you. Amen. Hallelujah. And I will give my life sa Panginoon at para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Madaling mag-cheer kapag viral sa Facebook. Madali. Galing, galing, galing. Amen. Kapag kasikat, mga kapatid. Pero kapag kakonti, hallelujah. Kapag mabigat ang laban, kayang buwang manatili. Amen. Amen. Anyone can clap for the anointed on the throne. Let me tell you this. Anyone can clap for the anointed on the throne, but only the loyal stand with the anointed in the cave. Marami ang pwedeng, ang kayang sumama when you are on the throne already. Ang question, kaya bang sumama papuntang kuweba? Marami. Mag-cheer sa'yo kapag katagumpay ka na. Pero nandoon ka pa sa kahirapan. Wala. So, ang Diyos naghahanap ng mga tao dito sa lugar na ito. Because we believe na ang Diyos kayang i-turn upside down ang Panginoon, ang ating pong lugar, mga kapatid. Amen. Hello. Kapag ang pastor mo ay may pinagdadaanan, loyal ka pa ba?
Amen. Ako ba, sinechase mo pa yung pastor ko, buwi na talaga. May nagsabi, alam mo si pastor ka. Tapos ikaw, parang ang baka. Oo nga. Ayoko na magbuhat ng sarili ko. Pero itong mga tao, they stand with David. Yung buhay nila nanganganib, but they stand with the anointed God. Kaya kung saan nandoon si David, nandoon din sila. Pinromote si David, pinromote din sila. Why? Because they stand with the anointed of God. Hindi lang, kundi yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Mga young people na baka nakalimutan mo yung pangako ng Diyos. Panahon ngayon para alalahanin muli. Bakit ka nagsimula sa iyong paglilingkod sa Diyos? Saan ka nagsimula sa iyong paglilingkod sa Diyos? Baka nakalimutan mo na. Ipaalala ko lang sa iyo, may plano ang Diyos na maganda sa atin, mga kapatid. May plano ang Diyos para gamitin ka, mga kapatid. At ikaw ay makagantay sa buhay. Kapag ang church walang hype, faithful ka pa rin ba? Kapag hindi ka na tumatayo dito sa harapan, maglilingkod ka pa rin ba? Pastor, yung iba ayaw na. Hindi naman ako pinatayo. Yung tumayo naman yan, mas magaling pa ako eh. Diba? O tingnan mo, pangit yung boses. Diba? Papuntang Cubao, yung instrumento, papuntang Quiapo. Mas magaling ako dyan. Hindi pinatayo. Pastor, next week na lang ako. Hello? Kailangan natin, hallelujah, magkaroon ng puso. May courage to stay even when others leave. Amen. Manatili ka. Walang mapapala. Ito, mas mahirap at mas nakakapagod yung sumuko kaysa sa manatili. Pag sumuko ka ngayon, magsisimula ka ulit. Amen. Nawala na yung, dapat malapit ka na sa pangako ng Diyos. Ngayon, magsisimula ka ulit. Back to zero ka na naman. So, stay in the Lord. Again, I say, stay in the Lord. Amen. Kahit hindi pa maganda ang sitwasyon, medyo nasa process ka pa, mahirap pa ang panahon, pero stay lang sa Panginoon. Stay ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alam mo, tinawag ka ng Diyos para maging covenant partner. Amen. Hindi ka niya tinawag para maging taga-masid sa gilid ba, kapatid? Tinawag ka ng Diyos para maging covenant partner. Amen. Yung mga taong tumatayo kasama ang anointed ng Panginoon sa katotohanan at sa salita ng Diyos, mga kapatid, sila rin yung mga taong nakasama ni David. Hallelujah. Saan man siya, pinarating ng ating Panginoon. Why? Because we stay. Last tanong. Are you loyal? Loyal ka ba? Sa church mo, dito sa church. Maraming offer sa'yo sa labas. Maraming offer sa'yo ang mundo. Hallelujah. But let me tell you, those people who are loyal and stand in truth, yun lang yung mga taong dadalhin ni Lord sa kanyang mga yun lang yung makakarating doon sa promise na sinasabi ng ating pong Panginoon. Yes. Last one is, write it down. God never forgets those who stood with His anointed, even if when it cost us something. Hindi nililimot ng Diyos yung mga tao tumayo, sumama, kasama ng anointed ng Diyos. Kahit nanganganib, mayroong pang kabayaran. Your time, your effort, your treasure, lahat.
You stay in the Lord, mga kapatid. Ito yung gustong ituro ni Lord sa akin. I stand with the anointed of God. Pastor, sinong anointed? Ikaw lang ba? No. We are anointed. Manatili tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa hapong ito, mga kapatid, may mga urge to quit. May mga karamdaman, may mga pakiramdam na para mag-backslide, mag-back out sa iyong ginagawa. But let me tell you once again, hallelujah, hallelujah. Gusto ng Diyos na manatili ka dahil ang kanyang pangako sa iyo ay tapat, mga kapatid. Hallelujah. Dadaling ka ng Diyos sa new height of life, mga kapatid. New level, mga kapatid, of this life. New dimension. Why? Because you stay in the Lord. Maraming reason para mawala na sana. Pero you choose to stay and Amen. serve the Lord, mga kapatid, with your life. Palakpakan natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.